Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Actually right now, nag-obserba ka lang sa ngayon, ayaw mo mag-take ng action. Ayaw mo mag-offer, ayaw mo mag-reach out, ayaw mo gumawa ng move possible towards your person. Nagmamanman at monitor ka lang sa ngayon. Siguro dahil may mga gusto ka pang malaman bago ka mag-decide na mag-take ng action. Bago ka mag-decide kung ano yung next move mo, kung ano yung gagawin mo. Nag-iisip ka pa sa ngayon. Nag-introspect ka. Aloof, alone, or you choose often to be alone para makapag-isip ka, makapag-introspect, para magkaroon ng clarity, para malinawan o para liwanagan yung isipan mo. Ano ba yung desisyon o yung pinag-iisipan mo? Kung magpakasal ka, kung mag-asawa ka na, bubuo ka na ng pamilya, magkaroon na ng stability sa iyo ng person mo. Ano mga opportunities ang darating sa iyo? Ito mga opportunities na darating sa'yo. Magkakaasawa ka, magkaroon ka ng partner, that you will be in a stable relationship. Engagement. Ayan. Sino kaya ang possible na magpakasawa mo? A victorious person. Triumphant. Intellectual, logical, clear and sharp ang mind. Siya yung hari ng isipan niya. Hari, or siya yung may control ng isip niya. Why? There's crown in this world. Walang ibang magdadirect ng isipan niya. Ibig sabihin, wala itong mga palipad hangin. Walang kumukontrol sa subconscious mind niya na mga witches, wizards, or warlocks. Walang nakapasok ng mga ploys o influences or orasyon sa kanyang isipan. Siya ang may control ng isipan niya. Siya ang ruler ng isip niya. May direksyon to. Hindi scattered ang isip nito. May focus to sa goal niya. Ano pang information sa personal possible mga pangasawa? Hiwalay siya. Pwedeng sa'yo. Or nakipaghiwalay to sa karelasyon niya. Or maybe hiwalay kayong dalawa or in separation siya.
with its lover. And ito pa, meron siyang kinalituhan, may pagkalito. Nandun yung pagkalito sa isipan ng person na to na magpapangasawa mo. Na possible na magpangasawa mo siya. May pagkalito sa isipan niya. Nandun yung pagkalito niya. Nalilito siya. O there are people na nagpipretend na sila yung the one. Sa mundong to, madami, or kung hindi madami, ay there are people na nagpipretend na kahit alam nila, lalo na kung nasa witchcraft sila, no, they're very deceiving and manipulative, na alam nila na hindi sila ang tunay, like nakadestin o hindi sa kanilang destiny, gusto nila agawin through witchcraft. Pero remember na pag destiny na galing sa God yan, o yung mga tinakda ng God na may purpose ang God, hindi naman maagaw yan. Kahit anong gawa ng witchcraft yan. Yung purpose ng God, alam niyo yung purpose ng God, hindi naman yung mag-asawa ka and then buo ng pamilya. Na umuwi kayo ng masaya. Yung purpose ng God, meron yung paggamitan ng God eh. Kung meron mang pagsamahin ng God dahil may purpose ang God sa kanilang dalawa, meron niya yung gagawin ng mission. Kagaya ng dalawang saksi. Magsasama yung dalawang saksi, nasa Bible yun nasa Revelation ba yun? Dalawang saksi, magsasama yun. Dalawang saksi, di ba dalawa sila? Kasi may mission sila eh. So, ganun siya. Ganun, example na lang yun. Hindi siya ordinary. Hindi siya yung magsama na lang para bubuo ng pamilya, umuwi ng masagana o masaya. Hindi ganun pag-purpose ng God. Yung pag-purpose ng God, meron yung pinaglalaanan ang God at walang makakabali niya, walang makakaagaw niyan, walang makakakuha niyan. Pag sa God yan ha. Merong mga ibang tao na kala nila destiny yan, na God ang nag-set ng destiny. Kagaya ng maging famous, yumaman. Actually, hindi yan from God yung ganyan eh, ng mga destiny. Kasi wala namang purpose ang God yan eh. Kumbaga para lang yung sa kanila. Kumbaga nagsikap sila, kaya gumanda ang ano nila, ang buhay nila. Yung gano'n. Yung gano'n ba? Pero iba yung may purpose ang God na may tinakda siya sa isang tao. O merong itinalaga siya na mission sa isang tao na merong gagampanan yung tao na yan. Yung gagampanan ng tao na yan, yan yung purpose ng God sa kanya. Yan. Hindi yun maagaw. Remember, God is the most powerful. Walang mas higit sa kanya na makapangyarihan. Kaya walang makakahadlang sa kanya mga plano. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung para sa iyo yan, na galing sa kanya, no? O galing sa God na ama niya, hindi nga yun maaagaw ng iba yun. Mar-receive at mar-receive mo yan. Sa'yo at sa'yo yan, matatanggap at matatanggap mo yan. No? Hindi yan makukuha ng iba. Kahit anong gawin pa ng iba na kahit ibenta pa nila yung kaluluwa nila sa devil o sa lahat ng fallen angel, hindi nila yan maaagaw kasi God is the most powerful. God is in control. Yan. At yung mga sakim, mga greedy, alam nyo naman, no? May warning sa Jesus Christ na ang mga greedy ay hindi magmamana na aking kalahan, sabi ni Jesus Christ. And yung mga gumagawa ng witchcraft, anong warning ng God? Tatapon niya sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa. Kaya nga hanggat maagap, magbago. Huwag pairalin ang greediness at inggit at kasamaan. Merong mga tao na napuno na din. Nagagalit dahil sa injustice na ginagawa ng iba. Dahil sa greedy yung iba, gumagawa sila ng mga setup
scheme, deceit. It's so injustice nga naman talaga. Kaya sila nagagalit. To the point na, alam yun, naging furious na sila. Nagkakala silang gumanti. Yun, dahil sa, isipin nyo na, mainggit lang yung iba sa isang tao. Tapos pakulam nila, kay kulamay na. So, very injustice yun O kaya ay gusto nila agawin yung destiny, kulamin nila. O yung luck ng tao, o kung ano man yung gusto nila agawin, tapos kulamin nila. Ganun ang pakulam nila. Di ba napaka-injustice nun? Remember, God is justified and always justified. May punishment ang God sa mga injustice, mga gumagawa ng mga injustice. Kahit hindi pa nakikita ng kapwa-tao, kahit ang tingin niya hindi makikita ng kahit na sino, makikita ng God yan lahat. Walang ma-hide sa God. Hindi man mapapunish ng gobyerno, ng batas, dahil pa-hide ang ginawa. May punishment sa kabilang buhay. Kaya may hatol ang God, diba? Kaya habang maaga pa, sa mga gustong magbago, ay magbago. So, ayan. O pwede ding mga opportunities ito, guys. Mga opportunities na pero ang ano ko talaga dito kanina, paglabas ng card, may pagkalito, nalilito itong person mo. Para may mga nanlilito sa kanya. May mga huwad, nagpipretend na sila ikaw. Let's see clarification of the 7 of Cups, sa energy ng 7 of Cups na to. May mga nagkukunwari. Kung wala man nagkukunwari, nalilito itong person mo. Para ba meron siyang mga choices or options na kung nagpipretend man yun, yung mga options or choices niya, or yung mga pinagpipilian niya, o yung mga tingin niya, na mag-take ng action sa kanya, na hindi na maging stagnant, nakikilos na dahil magkakaroon ng union sa kanila. Pero ikaw yung the one talaga. Ikaw yung tunay. This is a collective reading, guys, ha? Kung sino yung tingin niya na hindi mas stagnant, pwede din na hindi na stagnant ang connection nila, na yan na yung magkakaroon ng stability sa kanila, relationship, na yan na yung mapapangasawa niya, yung ganun ba, no? Yan na yung kikilos, yan na yung gagalaw, yan na yung hindi na mas stagnant, yan na yung gagawa ng move towards sa person na to. More clarification dito, kung may nagpapalito ba, nagkukunwari ba itong mga choices niya, o mga tingin niya na sila ang the one. Nagkukunwari ba sila na sila ang the one? Sila, no? Yeah. So yes, nandun din talaga yung pagkukunwari nila na sila yung the one. More clarification with this, na kung nagkukunwari ba itong mga pinagpipilian ng person na to na mapangasawa mo. Kung nagpipretend ba sila, o gusto na isipin ng person mo na sila yung the one. So see, pinapaklawdin nga nila yung isipan ng person mo. Yun ang ginagawa nila. Pinapaklawdin nila yung isipan ng person mo. May ginagawa sila sa person mo. May ginagawa kaya sila sa person. Yun na lang, no? Person mo. Para malito ang person mo. Para isipin ng person mo na pwedeng sila. Parang nandun, siya kaya, siya. Siya, tapos may iba na naman. Siya, kasi may mga nanlilito nga sa kanya.
May ginagawa ba sila? Ano ginagawa nila para malito yung person mo? Para isipin ng person. Meron silang ginagawa sa malayo na pwedeng pinapaniwala nila yung person mo na pupuntahan nila yung person mo. Ganon. Na basta meron silang ginagawa sa malayo. Ano yung ginagawa nila sa malayo? They are preparing. More clarification with this Ace of Pentacles. Na mag-commit. They are preparing na mag-commit. More clarification with this Ace of Pentacles. Wait lang. Meron silang ginagawa sa malayo eh. Sa malayo sila. Also see, meron silang sinesend. Para bang siguro may string to or may cord na attach sa person mo. Parang may connection sila sa person mo eh. Energetically. Na nafe-feel ng person mo, naramdaman ng person mo yung emotion nila. Na kung ano yung goal nila, next move, kung ano yung gusto nilang mangyari sa kanila ng person mo, ganun. Kaya itong person mo, nalilito, parang umaasa na, kung hindi man umaasa ay nag-iisip siya na sila yon. Sila yon. Kasi nagre-ready na din to na mag-offer ng huge offer or commitment. Gusto nga nilang asawahin itong person mo at mamuhay sila ng abundant, prosperous, kompleto. Meron silang ginagawa sa person mo para maging emotional. Sa malayo, there's distance, pero para maging emotional, maging attached yung person mo, palagaan sila ng person mo. Pwedeng there's deceit here. More clarification with this Queen of Cups. Five of Cups in reverse. Para bang ginagawa nilang emotional yung person mo, pero hindi masaya yung person mo, parang emotional. Emotional. Para makarecover sila sa yung na-miss nila yung opportunity with your person or na-loss nila yung person mo. Ganon. Pwedeng ang iba dito yung mga past person ng person mo. Yan. So, ayan. Clarification lang to eh. Meron tong ano eh. Meron silang ginagawa dito. Parang pinapaasa nila yung person mo. Parang pinapaasa. Kung di man pinapaasa ay parang pinapaniwala nila yung person mo na kukunin na nila yung person mo. No? Dalhin sa malayong lugar kasi there's distance sa kanila. Pero madami to sila. Or isa o dalawa or more. Ganon, nakukunin nila yung person mo. Pero, willing sila mag-commit sa person mo, ha? Gusto nilang asawain yung person mo. Ganon. Bakit ano nagustuhan nila sa person mo? Sa person na mapapangasawa mo. Ano gustuhan nila? Bakit gusto nila mapangasawa yun at mag-commit sila? Hindi sila makatulog. Isip sila ng isip dyan sa person mo. Yan ang nagustuhan nila. Nag-overthink sila dyan sa person mo. Parang occupied yung isipan nila ng mukha ng person mo. Ng person mo. Yeah.
So, ayan. Para hindi maglagay ng boundary itong person mo, para o kaya ginagawa nila yon sa person mo para hindi sila i-cut off ng person mo sa buhay niya. Bakit ano pa nagustuhan nila sa person mo? Bakit gusto nilang mag-offer ng huge offer sa person mo? Let's see. Ito nagustuhan nila sa person mo. Hardworking, masipag, for clarification with the Ten of Cups in reverse. In reverse kasi siya eh. Kasi itong person mo ay hindi contented, hindi na umuwi ng fulfilled. Yun ang gustuhan nila. Hindi buo. Hindi masaya ang buhay. Yun ang nagustuhan nila. And more clarification with this Ten of Cups in reverse. Dahil hindi nga active itong person mo, hindi masaya ang buhay, hindi successful, may insecurities, hindi din intuitive, o hindi siya spiritual, or else hindi siya gumagawa ng spiritual, sabihin na natin ganon. More clarification with this High Priestess in reverse. Wala siyang gana, or hindi siya goal driven na gumawa ng mga spiritual. Hindi siya passionate. Hindi niya goal yung gumawa ng mga spiritual. Like siguro witchcraft, black magic, white magic, mga ganyan spiritual ba. Mga spiritual. Yan. Mga sorcery. Hindi siya ganon ka hindi siya active sa ganyan, o hindi siya gumagawa ng ganyan, o hindi niya goal yung mga ganyan. Hindi siya goal driven gumawa ng mga ganyan. So kung hindi masaya ang person mo, unhappy, para uncontented sa buhay, hindi na mumuhay ng wish fulfillment or wish niyang buhay, ano yun, bakit gusto nila mapangasawa? Dahil hindi na mumuhay ng wish niyang buhay ang itong person na to. Anong nagustuhan nila dun? Bakit nila gusto mapangasawa? Dahil dun. Let's see. Alamin ko. Hindi daw guarded pagka ganun. Hindi defensive. Hindi guarded pagka ganun. Hindi nagtataas ng wall. Hindi naglalagay ng defense. Hindi naglalagay ng boundary. Hindi na-intimidate. Hindi, kumbaga pag i-pursue nila, ay madali lang, masasama agad, ganun. Or kaya ay
Pwedeng ganon. May clarification with this. Ano pa? Kung bakit gusto nila magpangasawa, mag-offer ng huge offer dito sa person mo dahil unfulfilled sa buhay, dahil hindi masaya sa buhay, hindi kumpleto ang buhay. Baka naawa. Pwede din ganon. Baka naawa, guys. You know what? Sabihin na natin marami ang selfish sa mundong to, lalo sa panahon ngayon. Pero may mga tao pa rin na, alam nyo, nadadala sila sa awa. Naaawa sila. May mga ganun. Dahil ayaw nilang matingga itong tao na to. So, nandun yung awa din nila eh. Ayaw nilang matingga, ayaw nilang mag-antay itong tao na to. Ayaw nilang mag-antay saan? Sa the one o ano? Ayaw nilang mag-antay dito sa tingga. Sa parang alignment with you. Kasi siguro may delay or else I think yung connection nyo. Hindi ka pa kumikilos dyan sa person mo. Hindi ka pa nagtitake na action. Para sa lalaki energy mo. Parang ewan ko lang. Pwedeng sa babae din. Pwedeng, it depends. Pero yun ang nakukuha dito eh. Binabasa ko lang to eh. Binabasa ko lang yun. Kasi, there's alignment. Sa alignment, ayaw nilang matinggaw, mag-antay. Naawa to sila, guys. Kasi, nag-aantay itong person mo na to ng ano? Ano tingin nila nag-aantay yung person mo ng ano? Yung maging stable siya ba? Yung may mag-keep sa kanya o yung maging stable siya, maging secured, maging stable, siguro financially or sa love life, na makuha na siya. More clarification with this Four of Pentacles. Nag-aantay siya na yung ipaglaban siya. Yung ipaglaban siya. Yun ang tingin nila na ipaglaban mo siya para makuha mo siya. So, yun ang tingin nila inaantay ng person mo. Kaya gusto nilang naawa na sila sa person mo. Para hindi na matingga, hindi na mag-antay yung person mo. Gusto nilang kunin eh. Pero bakit bakit ata hindi sila kumikilos? No? Madami sila, bakit hindi sila nagtitake na action sa person mo? Lumalayo. May lumalayo. Matapang na lumayo siguro sa person mo, lumalayo sa kanila. Or pwede ding pinapalayo sila sa person mo. Let's see. More clarification with this 8 of Cups. May nagpapalayo ba sa kanila? May nagtataboy? Ginagawa silang cold. Unemotional. Ginagawa silang cold and emotional. Pwede din yung person mo ang lumalayo sa kanila. Cold or unemotional. Or ginagawa silang cold and unemotional. You know what? Hindi ba natin nakikita? Merong mga kumukontrol sa emosyon, sa isipan, sa sitwasyon dito sa mundo na hindi nga natin nakikita eh. Lalo na yung mga tao na dumadaan sa divine plan. Kung naniniwala kayo dyan, may mga tao kasi na yun ang path nila. Dumadaan sa divine plan. Hindi ordinary ang kanilang buhay. Para yung buhay nila ay divinely orchestrated. Ganun. And ito pa.
Gusto nila itong mapangasawa. Yung person mo. Ayaw kasi nila mag-antay yung person mo sa'yo. Kasi, hindi ka naman kumikilos daw. Ikaw yung naantay ng person mo pero hindi ka pa kumikilos. Hindi ka pa gumagalaw. Parang alignment ito din eh. Ikaw ay naka-align pero hindi ka pa gumagalaw, hindi ka pa kumikilos. Para nag-aantay ka pa, natingga ka. No? Actually, yung nag-aantay ka dahil maaring may mga distractions. Ganun yung pagka, lalo pagka sa, pag may mission, it's mission or mission from God, there are a lot of distractions talaga. May mga distractions para hindi ka makapag-take ng action. Kita mo, nag-obserba ka na, umaring dahil hindi pa din talaga divine timing. Lalo kung ito ay meant na mangyari. Na God talaga ang natakda na mangyayari yan. So, ayan. Ano kaya ang nais mangyari na ng person mo? Let's see. Gusto niya ng union eh. This is reverse. Yung hindi mag-take ng risk. Yung makuha niya na yung trophy. Yung makuha niya na yung parang tao o person niya na mahal niya, importante sa kanya, mahalaga sa kanya, o attached siya dyan, emotional siya pagdating dyan sa tao na yan, o in love, o naging emotional pagdating sa tao na yan, siya, yung may emotional attachment siya dyan sa tao na yan. O bagay man na mahalaga yan sa kanya. Importante yan sa kanya. Pero hindi siya mag-take ng risk. Hindi siya mag-take ng risk para makuha niya yan. Pero gusto niya makuha yan. Gusto niya siguro yung kusang lalapit sa kanya. Kung tao man. Gusto niya kusang lalapit sa kanya pero hindi siya ang nag-take ng risk. Kunwari ikaw yun. Ikaw ang kusang lalapit sa kanya na hindi na mailap sa kanya. Na ikaw ang mag-reach out. Ikaw ang kukontak sa kanya. Ikaw ang kusang mag-reach sa kanya. Hindi siya. Yung hindi niya kailangang mag-risk pero makuha niya yung gusto niya, yung mahal niya, yung importante sa kanya, yung mahalaga sa kanya. Pwedeng ikaw yun or bagay o tao man. Anong pagkakilala sa'yo? Kung kilala ka na nito ng person mo na to na mapapangasawa mo, anong pagkakilala niya sa'yo? Mukhang kilala ka nga niya. Mukhang kilala ka na niya, yun. Lumalawas ito. Twin flame. Yun ang pagkakilala niya sa'yo. Twin flame ka niya. Or, meron kayong soul connection. So, mukhang kilala ka na nga niya talaga. Ikaw naman, anong pagkakilala mo dyan? Sa tao mo pa pangasawa mo na yun. Ano yung pagkakilala mo sa kanya? Na hindi siya deceitful. Hindi siya nang-steal. Hindi siya yung tumatakas, umiiwas.
At kung may nagawa man siya like cheating or deceit, kung saan man dyan, ay he or she feels sorry. Yan. Or else ay hindi siya deceitful, hindi siya magnanakaw, hindi siya trickster. Yan. Hindi siya trickster, hindi siya deceitful, ganyan siya. Ganyan ang pagkakilala mo sa kanya. Siya naman ang pagkakilala niya sa iyo, twin flame ka niya, o meron kayong soul connection, malapit ang loob niyo sa iyo, magaan ang loob niyo sa iyo. Yan. Magaan ang loob niyo sa iyo. Malapit ang loob niyo sa iyo. There's connection, there's soul connection sa inyo. Baka ikaw na tong sumisimbolo ng trophy dito na malaga sa kanya, emotional siya pagdating sa iyo. Kasi merong 6 of Cups dito. Yung pagkakilala niya sa iyo. Baka ikaw nga yan. Ala. Na. Ito naman ang kanina, kasunod nung tanong ko na ano yung paano mo siya, ano yung pagkakilala mo sa kanya. Yan. Na may pagkaano siya empathetic, loving, understanding, soft-hearted. May pagkaganon siya. Or pwedeng kadugtong to kanina dito. Kung ganun yung pagkakilala mo sa kanya. So, ano naman ang nais yung sabihin sa'yo ng person mo na yan na possible mong mapangasawa? Para ba naka-experience siya ng anxiety? Nag-overthink siya. Paano kasi nalilito nga siya, may pagkalito nga sa isipan niya. Nandun yung pagkalito sa isipan niya. Paano kasi may gumagawa ng possible deceit? Any deceit, pwedeng witchcraft or, that's deceit. Nililito siya yun. Kaya nag-overthink siya. Ano yung pinagkakabizihan niya isipin? O yung pinag-iisipan niya, yung iniisip niya habang nag-overthink siya. Yung mamuhay siya ng wish niyang buhay, mag-grant yung wish niya, mangyari yung gusto niyang buhay, wish life niya, ang ganun. Mangyari na yung wini-wish niya, matupad ba yung wish niya. Kung gusto mo ba siya, kung sa'yo, nag-overthink siya, gusto niya sabihin sa'yo, kung wish mo ba siya, more clarification with this. Kung gusto mo ba siya mapangasawa, nag-overthink siya, nag-isip siya kung gusto mo ba siya mapangasawa, kasi hindi ka nga nagtitake na action, kaya nag-overthink siya kung para bang gusto ba ako mapangasawa ng tao na to, kasi hindi man siya gumagalaw, hindi man siya nakipag-communicate, o hindi man siya nakipag-collaborate, o hindi man siya hindi ako kinukontak, parang ganun ba, yung mga iniisip niya. So yun ang nais niyang sabihin sa'yo. Nag-overthink siya
Ito yung overthink niya. Kung gusto mo ba o wish mo ba na mapangasawa siya? Oh? Kung gusto mo ba mapangasawa siya o wish mo ba na mapangasawa siya? O gustong-gusto mo bang mapangasawa siya? Kasi kung gustong-gusto mo nga naman siyang mapangasawa, ay kikilos ka na eh. Hindi ka na magpatingga eh. Hindi ka na magpatingga. Hindi ka na magpa-hold back. Hindi ka na magja-juggling eh. Hindi ka na magdadalawang isip. Hindi ka na magsayang ng panahon. O, para ka nagsayang ng panahon dito. May mga ano pa eh. May mga tao na interesadong mapangasawa siya yun. Kung ayaw mo, kaya nag-overthink to. Ano kaya energy to? Mukhang may mga option nito. Pero mukhang ikaw yung inantay nito, no? Kasi maaaring kayong dalawa talaga para sa isa't isa kasi tingin niya sa'yo, ikaw talaga yung twin flame niya. Yan. So, ayan, hanggang dito na lamang guys. Haba ng reading.